5 hangtod 10 lang. 5 to 10. Genesis 13, 5 hangtod 10. Dunganan na to. Ready? Basa. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together. For their substance was great, so that they could not dwell together. And there was a strife before the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle. And the Perizzite dwelt then in the land. And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. Verse 10. And well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. May God bless His holy word. Remain standing. Let's pray. Ginoo, sa makausapa, nagapasalamat kami sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong kaluoy, Amahan, nga nagapadayon kini hantod karon nga adlaw. O Dios, nagabasa kami sa imong balaan nga pulong niini nga takna. Amahan, ang among kaalam ug among kahibalo dili kini igo, O Lord. Apan Ginoo, nagahangyo sa imong tabang nga imo kami hatagan og langitnon nga kaalam nga masabtan namo ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Gamita Ginoo ang imong alagad. Pagsaysay Ginoo sa imong pulong nga diin ang among espirituhanon nga kinabuhi makakaon kini sa mga pulong. Kinahanglan kami badlo nga Amahan, badlo nga kami Lord, kinahanglan kami dasigon, pagadasiga kami gamit ang imong pulong. O Dios, amo kining itugyan ang tanan diha kanimo bad sa paglaom nga amo ning madawat. Pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa tong lingkuranan, makalingkod ng tanan. Dinhi sa Genesis chapter 13, ang story, nagsugod dinhi sa verse number 1, hantod ni sa verse number 11, pero nagbasa lang ta taman sa verse number 10. Na ang story ani, mahitungod ni sa kang Abram, before pa gi-change sa Ginoo ang pangalan nga Abraham, ang iyang pangalan, makita nato din sa verse number 5, ang iyang pangalan, Abram. Kini si Abram, ang relasyon nila ni Lot, or ni Lot, si Lot, mao kini ang iyahang, unsa niya si Lot? Iyahaning pag-umangkon. Iyahang pag-umangkon si Lot, niya ang si Abraham, mao ning uyuan. Uyuan ni siya ni Lot. Ako kabalo kung ang papa ba o ang mama igsuon, basta kay mao na ang relasyon nila, uyuan o pag-umangkon. Now, dinhi sa maong story, makita nato nga naa sila mga they were herdmen. Mga gatiman sila, mga hayop, karnero mainly, and then ay mga baka. Now in verse 5, and Lot also which went with Abram had flocks and herds and tents. So nasa ay mga panon sa karnero, o mga baka, o tulda, and the land was not able to bear them. Dili na sila masigo sa maong yuta tungod kay puro sila na ay mga buhi. Siyempre kung lahi-lahi ang tagiya, unya ang karnero magsagol, tingali ni mga timailhan apan ang tugwayanan. Siguro di mo familiar ani no? Pero kainomdom ko kay ako may tig bakero sa mong kabaw sa una. Ang kabaw arte kayo? No, man sila kabaw. Ang kabaw na mo arte kayo. Kung matugwayan gali nagbaka ang among kabaw, di nagyud mukaon sa agi sa baka. Tingali sa baho sa baka, may pang baka. Kay kung tugwayan og kabaw, itugayan yung baka, mukaon pang baka. Pero kung matugwayan og baka, butang na ko ang kabaw dito, masira hangad-hangad. Sa baka, ano sa yung kabaw naman diyan, mukaon.
So mo nabantayan ako, di siya mukaon sa agi sa baka. So kani kang Abraham o kang Lot, naglalis ang ilang mga earthmen. Ang nagbantay sa ilang mga hayop kay ang ilang tugwayanan kulang na. O gani, ingon pa sa verse 6, and the land was not able to bear them. Di na makakaya nila that they might dwell together, for their substance was great. Daghan kayo ilang mga karnero, baka. So they could not dwell together. Di na sila pwede mag-uban sa usa ka dapit. And there was a strife, na nanay pa naglalis, nanay pa nagbingkil, nanay pa nag-away, between the herdmen of Abraham's cattle, sa mga magbalantay sa baka ni Abraham o sa magbalantay sa karnero ni Lot. And the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. So napagyod gawas nila ni Abraham ug ni Lot, napagyod mga Canaanite, napagyod mga Perizzite. So ingon si Lot nga di na gid magsilbi nga mag-uban pa ta. As verse 8, and Abraham said unto Lot, busa naghimog desisyon si Abraham. Ingon pa niya, Lot, let there be no strife. Hindi ta mag-away. Tangay maglalis. Ingon pa sa uyuan, mahangyo ko nimo between me and thee. Di na angay nga maglalis ta. Sa akong magbalantay sa mga karnero o mga balantay nimo sa karnero kay unsa ra daw? We be brethren. Mga igsuon raman ta. Di na kinahanglan nga maglalis pa ta. Ingon sa Abraham, is not the whole land before thee? Di ba kita man ka sa yuta na magyuna sa mga tubangan? Ingon pa ni Abraham, separate thyself. Mangyo ko nga paglain na lang og imo. So, tingali, tungod kay uyuan man si Abraham, sila pag umangkot man, ipon na sila puyo. Og niini nga time kay daghan naman pud og buhi si Lot. Ingon si Abraham nga, may gid siguro Lot, maglain na lang kag imo. If thou will take, agingan gid niya, I pray thee, ingon pa niya, mahangyo ko nimo Lot, paglain na lang. If thou will take the left hand, kita man gyud ka sayo ta, ingon ni Abraham, kung adto ka sa wala, adto ko sa tuo. And then sa verse 10, I will go to the right, or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. Verse 10. And Lot lifted up his eyes. Nanaw-nanaw si Lot pagkanindot sa tugwayanan aning lugar. Kaya mo man ang ilahang negosyo, ilang panginabuhian, mga magbalantay man sila karniro, naman sila mga cattle. And beheld the plain of Jordan. Nakita niya ang kapatagan sa Jordan. That it was well watered everywhere. Ingon pa sa Biblia nga, naidaghang tubig, bisan asa niya. Problema, gid ba yan eh. Kung nakay mga buhi niya, wakay tubig, unsay yung ipainom. So naniguro ni si Lot, ingon pa niya, pagkanindot sa plain of Jordan, daghang tubig, bisan asa, before the Lord destroyed the Sodom and Gomorrah. Sawa pagiguba sa Dios ang Sodom and Gomorrah, nindot kayo. Even as the garden of the Lord. May imagine mo na, parihas siya sa unsa daw? Unsa ang garden of the Lord? Garden of Eden. Ang plain of Jordan, ingon sa Biblia, mura pud og Garden of Eden, tanaw si Lot 13 ninduta. Like the land of Egypt, if thou comest unto Zoar. And then Lot 11 chose him all the plain of Jordan. Gipili ni Lot, siyempre, kinagod siya mga karnero, daghan gud siya buhi, dito gud siya sa patag. The plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. So naglain na si Lot, iyahang gipili ang patag, and Abraham dwelled in the land of Canaan. Si Abraham, dito siya sa yuta sa Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain. Si Lot, wagid siya sa syudad nga patag, and pitched his tent towards Sodom. Gibutang dahil niya iyang balay, sa una, tulda man, karon di man ta makarelate ani. Kaya sa unang panahon, may balay nga sama ani, tent man to, kay movable, bisag asa sila mo adto. So iyang giplastar iyang tent, iyang balay, at tubangan sa asa? Sa Sodom. But the men of Sodom were what? Wicked and sinners before the Lord. Ano sa pagyod? Exceedingly. Dili lang kay dautan, dili lang kay makasasala at tubangan sa Dios, sobra pagyud ka makasasala. Dito nagbalay si Lot at tubangan sa Sodom.
Nakita niya ang tao dito yung sa Biblia, sobra kaayo ka makasasala. Nakaroon nga buntag ang tema sa mensahe, Lot's route of backsliding. Lot's route of backsliding. Kana bitang route, ruta. Di ba? Ang jeepney, mga bus na ay route, na sila ay ruta. Lot's route of backsliding. Ang dalan ni Lot sa iyang pag-backslide. Ang ruta nga giagian ni Lot pag-backslide niya. Tanaw na to ni iyang route. Tanaw na to ning ruta nga giagian ni Lot sa dihang siya nag-backslide. Naunsa man ning word nga backslide? Ang backslide means to slide backward. Di ba kung danlog ang dalan niya, maslide ka? Usually, kung maslide ka, pabantig yun na. Tagsar yung suka ng maslide yung patras. Isa na na-slide sa ganan. Na-slide na wala. Di ba, pag slide ninyo, pabanti. O, ang tawag ka na, front slide. Pero din backslide ni. Na-slide siya patras. Kaya sa maning backsliding. Ang backsliding sa kinabuhi sa Kristohanon, kining nangalagad ka, o niya, sa imong pagpangalagad, nabugnaw ka, o niya, ning undan ka, na-slide ka backward. Imbes kay magpaduol ka sa Ginoo, naunsa ka? Napalayo ka. Ang Ginoo, wala nagpalayo nimo. Ikaw ang nagpalayo sa Ginoo. So, Lot's route of backsliding. Ang ruta ni Lot sa dihang siya na backslide. At imanan nato niya nga sa backsliding, sa pagkabugnaw, sa pag-undang, sa pag-alagad sa Dios, adunay duha ka klase. Adunay gitawag og spiritual backsliding o kining gitawag nga literal or physical backsliding. Ang spiritual backsliding, gasimba gyapon na di simbahan. Makita nimo simbahan. Pero inwardly, siyang kasing-kasing wa na basa-basa og Bible, dili na mo ampo, manhito og simbahan pero di na mo kanta, manhito og simbahan pero di na mo ukab og Bible. Ang tawag na spiritual backsliding. Nato sa simbahan mina og wali pero ambot lang asag ha padulong ang pulong sa Ginoo man sa wali. Spiritual backsliding. Naa ka sa simbahan pero wala na kay kalipay sa pagsimba. Na ba mo ana? Nakaagi ba mo ana? Samtang nag-aawit din, awit sab ka pero murag nagi kulang. It's because you are backslidden spiritually. Nasusihon nato atong kinabuhi karon kay basig na ka dinhi sa simbahan pero wa kay kalipay samtang na ka sa simbahan. Spiritual backsliding na. Na backslide ka sa espirituhanon nga kinabuhi. Unya ang physical o literal nga pagka-backslide kanang wa na gyud mo simba. Backslide na gyud. Una siya literal, physically di na mo adtog simbahan. Backslide na gyud na literally or physically. So, tanaw na to ang ruta nga giagian ni Lot sa dihang na backslide siya. Verse 5. Matingala ko kay kung magwali ko ang oras paspas kay mo tuyok. Teka na, alas 11:30 na dayon oh. Mo pagsugod na to. Alright, so this is verse 5. The Bible says, and Lot also, which went with Abram, timan ini, had flocks and herds and tents. Na itulo, na iyang gipanagihan. Aduna siya panon, o aduna siya herd. Kining flocks, karnero ni. Kining herds has something to do with cattle. Mga herdmen, or herdman, mga baka. So, nasa karnero, nasa mga baka, and tents, plural. Siyempre, nasa puyan, o ang iya pong mga trabahante, napoy puyan. So, nasa sila tents. Balay. Di ni ordinaryo ang tents. Kung maisgot na tag-tents karon kay kanaramang tent, nga taglibo kapin sa unit up. Di ni mao. Kining tent nila sa una, mao ni ilahang balay. Mao ni ilang bahandi. Ang tent nila sa una, di ni basta-basta. Kay kini nga mga tent, di ni basta-basta masunog. Bisan pag imong sunugon. Di ni pa sa tong tent karon magian nagposporo, buslot.
mapaso lang katol, buslot, kini ilang tent, hinimo ni sa mga panit sa hayop. Bisan pag duslitan ni mo ni lighter, di ni basta-basta masunog, o di gini masunog. Mao ni ang mga tent nila. Now, dinhi sa kinabuhi ni Lot, makita nato ang tulo ka butang. Ingon pa sa pulong sa Ginoo na siya flax, na siya herbs, na siya tents. Kumplito ni kining flax and herbs. Mao ni sa unang panahon, mo nang sakyanan. Sama ng Montero Sport, sama ng mga Hilux. Mao ni sa una. Karon kay Hilux naman. Mga Toyota diha nga Raptor, Toyota diha nga Raptor, Ford din na. Toyota din na nga Hilux, Ford din na nga Raptor, mo na yung mga service karon. Pero sa unang panahon, dili na mao, kundili has something to do with herbs and flax. So kung sa unang panahon, kita, kung napala sa panahon nila, pobre kay ta, sila mo'y dato, diservice ni sila sa unang panahon. So di ni sila mga ordinaryong tao sa panahon ni Abraham o ni Lot, mga dato ni sila. Now dinhi verse 5, makita nato dinhi ang unang butang, ruta nga giagian ni Lot sa iyang backsliding is lavish resources. Unsa nang lavish? The word lavish means produce in abundance. But masabot perteng daghana. Di siya ma-short, kundili nanubura. Lavish in abundance. Ang iyang synonyms means overmuch. Saan ang overmuch? Bisaya, nanubura. Nanuburang kwarta. Nanuburang sakyanan. Nanuburang balay. Kita mo da? Makita mo? Tents, plural. Nanubura. Pertindaghana. So din makita nato una sa iyang route to backsliding is lavish resources. Nanubra ang saan resources? Source of supply or finances. So ang iya daing source of supply or ang iya daing finances nanubra perting daghana. So first thing nga route sa iyang backsliding is lavish resources. Nanubra ang iyahang bahandi, ang iyang kwarta, ang iyang sakyanan, ang iyang balay, nanubra. Kita, pag mga Pilipino, usa ka balay, duha, tulo ka pamilya ng puyo. Kini si Lot, ang problema niya, dagan kay siya balay, pero way na puyo. Tents, plural. Dagan mga dato, karon dagag balay, way na muyo silang balay. Sumuo ni, ang kahimtang ni Lot, lavish resources. Nanubra ang iyang kwarta, iyang balay, iyang resources niya, nanubra. Kristohanon warning. Pasalamat ka sa Dios kung unsa iyang gihatag sa ato. Amen? Usahay, salamat po ko sa Ginoo nga, bisan usahay kanang short, pero naagyod. Di gyud nang wala. Walay bugas, ting paniud to na, nagyoy mo abot. Amen? Di gyud nang may gipaniud to ba? Wag yun may kaagyan na. Ingon pa yung David, I have been young and now I'm old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging of bread. Wag yun may kaagyan nga ng limos o pagkaon. Kaya ginapakaon yun sa Dios permente. Na Kristohanon kang Lot din lavish resources. Nanubra ang iyang flax, nanubra ang iyang herbs, ang herbs dire kanang H na ha, herd or herbs. Ang iyang tents, ang iyang balay, nanubra. Kristohanon, nindot man nga naay kwarta, nindot man nga naay balay, nindot nga naay sakyanan, pero kung musubra na, saan ba man yung subra? Bantayan nato itong kaugalingon. Amen? Magbantay ta aning subra. Anything nga subra, di na natin magamit. Ug sure ko nga naay nanginahanglan. Amen? Lavish resources mo ni ang ruta nga giagian ni Lot sa iyang backsliding. Nindot nga natay kwarta apan Kristohanon unsay giingon sa pulong sa Dios 1 Timothy 6:10. For the love of money
is the root of all evil. Kay ang paghigugma sa salapi maoy gamot sa tanan nga dautan. Ang kwarta dili dautan. Amen? Ang iglesia nagkinahanglan og kwarta. Ang imong pamilya nang inahanglan og kwarta. Apan ingon sa Dios, kung imong higugmaon ang kwarta, unsa na? Dautan. Ang kwarta dili dautan. Kung naka isa ka milyon, di na dautan. Pero kung ang imong paghigugma tuwa sa usa ka milyon imo perminti, di na ka mo simba kay base niya muwa niya kung usa ka milyon. Magbantay ka na, imo nang gihigugma ang kwarta. O ingon sa pulong sa Dios, na ang paghigugma sa salapi mao ang gamot. Ang salapi di dautan, pero kung higugmao na tong salapi, dautan na. Ang balay di dautan, apan kung imong higugmao ng imong balay, dautan na. Ang sakyanan di na dautan, pero kung ang imong sakyanan imong higugmaon pagayo nga, di na kay ka gusto na imong gunit, ay di kay magasgas na. Pagbantay. Ayaw higugmaa ang butang ang gihatag sa Dios. Amen? Kundili ato higugmaon ang Dios nga naghatag sa butang. Lavish resources. Manubra na gani ang resources nato. Pagbantay kay basin makalimot ka sa Ginoo. Nainumduman ako si Solomon. Pinakadato nga hari. Kabalo ka tungod sa iyahang kadato. Tanaw na to 1 Kings 11. Sa nahitabo 11:1. 1 Kings tungod sa lavish resources ni Solomon. Nanubra nga bahandi, salapi, balay, patindaghana. 11:1. Ang sa ingon sa pulong sa Ginoo. But King Solomon loved many what? Strange women. Together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Philistines, Ammonites, Philistines, Edomites, kalaban nila ni, nabilong ni sa mga Philistines, Zidonians, and Hittites. Kristohanon, basta manubra na day ang kwarta, delikado. Kung si Solomon, o pa na sa kwarta, di naman naghan niyang asawa ba? Pero kay naaman sa kwarta, daghan kayo siya asawa. Magbantay gid ta ning kwarta. Amen? Kuyaw dayo madato na kay managhan ang asawa. Ang mga dato karon. Daghang asawa, nay asawa din kay asawa sa Manila, kay asawa sa ang asawa Los Biminda. Luzon, Visayas ug Mindanao. Kay naay kwarta. Murag katawanan paminaw no, pero tinuod biya sa mga dato ang asawa si Los Biminda. Grabe ka asawa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nga naman kay naman sila kwarta mo ni nahitabo kang Solomon. Kasuhanon, watch out with lavish resources. Kay basin mo na mo bira nimo na mabackslide ka. Kanang daghan na kag kwarta, di ka na kaatiman pag atong simbahan kay kwarta na ang imong una-una. Unsay pamagi makakwarta ta. Unsay buhaton sayang kayo, makadaginot pa ta karon. Istanon pagbantay gid sa salapi, nga di nimo higugmaon ang salapi. Amen. Apan ang Dios ang atong higugmaon. Kang lat ruta niya nga giagyan na backslide siya, nanubra ang kwarta. Nanubra ang sakyanan. Nanubra ang iyang balay. Busa na backslide siya. Ayaw ba niyo pasubrahi? Amen? Kung sobra, ihatag na kanto sa uban nga nanginanglan. Kay delikado ang sobra. Bisan unsa nga butang nga sobra, delikado. Tambal kung masubrahan. Overdose. Diba? Ay go pasubrahi. Imong ka-bright kung masubrahan. Delikado. Kontrahon ni mo maestra. Kontrahon ni mo maestro. Kay bright man kay ka. Sobra na magka-bright. Musukol pa kag pastor. Sayop man na mga pastor. Kay bright naman ka kayo. Ay kung pasubrahi. Delikado. Anything nga musubra. Delikado. Kwarta, musubra, delikado. Balay, delikado. Garbo. Kita tanan naman tayo garbo. Ay lang yun pasubrahi.
Kay kung musubra na, dili kaisog. Ayaw pasubrahe mong kaisog, kamo patay gyud ka. Ayaw pasubrahe. Katalawan, ayaw pasubrahe. Kay mahadlok ka sa mga nino. Ayaw pa. Ayaw pasubrahe mong katalawan kay kita ka sa mga nino, dagan niya ka. Bisan unsa nga butang masubra, delikado. Kanon gani masubrahan, pagod gani. Asin masubrahan, pertemparata. Asukal masubrahan, pertentamisa. Di gyud pasubrahan. Amen. Ay gyud pasubrahe. Kristohanon, lavish resources. Nanubra manggod. Dinhi nagsugod. Kalimot na silat sa Ginoo. Natubang pagyud siya sa mga taong sobra kadautan. Tanaw niya, grabe ako silingan, no? Unong ka po kasawa? Grabe ni. Nagatubang siya sa Sodom. Taong mga sobra kadautan ingon sa pulong sa Dios. So mo ni ang ruta gagyan nila lavish resources. Ikaduha ta kay dali kay gyud mo dagan atong orasan. Balik sa tong text. Genesis 13 verse 9. Genesis 13 verse 9. The Bible says, "Is not the whole land before thee?" Ingon ni Abraham, tanawa ra gud lato. Di ba naman sa mga tubangan ang tibok yuta? Paglain. Mohangyo ko nimo. Paglain gikan nako. Kung madto ka sa wala, madto ko sa too. Kung madto ka sa too, dito ko sa wala. Ikaw magpili lahat asa man kaani. So makita nato dinhi. Notice the word separate. Si Lot, nagbalay siya. Asa gid siya nagbalay? Atubangan sa Sodoma o Gomora. Makita nato dinhi ang number 2, Lot's route o backsliding. Primero, lavish resources. Ikaduha, lonesome ride. Unsa nang lonesome ride? Nag-inusara siya. Nagsakay nga nag-inusara. Kadising naman mo, sakay mo nga mag-inusara? Mabo mo kadising. Kanang bitang, magtiayon mo ba nag-asawa? Nananad mo nga, mulakaw mo ka nang magkuyog mo ba? Dabi nagbaguminyo para si Ace and Jessa, magkuyog din sila. Pero mabot yun ang time nga, mag-lonesome ride guys. Hindi mo uban si Jessa. Nag-time yun na. Mo ni nahitabo kang Lot. Nagkuyog di sila ni Abraham, gikan sa iyang pagkabata, hantod midako, nahimo siya pamilyado, pero may abot ang point. Nga nagunsa siya? Naglain na. Lonesome ride, nag-inusara na si Lot. Sa panahon nga napa si Abraham, gigiyahan siya. Gitudluan siya sa insaktong butang nga pagabuhaton. Nagbalay pagyud sila at tubangan sa tao nga grabe kadautan. Lonesome ride. Ano sa may lonesome? The word lonesome means loneliness. Comfortless. Wala na si uncle nga mutambag niya. Wala na si uncle Abraham nga mo comfort niya. Mo dasig niya. Mo tambag niya. Karon nag-inusara na yung taon dito si Lot. Ingon sa pulong sa Ginoo, separate. The word separate. Diba? Naglain. Diya sa verse number, saan nga verse? 9, is not the whole land before thee, separate thyself. Naglain gid siya. So, lonesome ride. Separate from Kristohanon, bahalag, maglain tagikan sa atong mama, maglain tagikan sa atong lolo, mulain tagikan sa atong uyuan. Ayaw lang yun pag-separate gikan sa Ginoo. Why problema nga sila may separate sa iyang uyuan? Ang problema kay sila may separate siya sa Dios. Kristohanon, bahalag asa mo moabot. Balag, maadto mo Manila, manrabaho mo Manila, maadto kag, asa ka maadto, Davao, maadto kag Iligan. Balag mo separate ka nga simbahan. Hangyoon ka nako. Ayaw lang yun separate sa Ginoo. Amen? Sila ni separate siya. Why problema nga ning separate siya sa iyang uyuan? Ang problema nila kaning separate siya sa Dios.
Kamong mga estudyante, bahalag mag-separate mo sa inyo habang friend. Hangyon mo na ako. Ayaw gin mo biya sa Ginoo. Bahala pag mubiya mo sa inyong ginikanan. Ay lang gin mo biya sa Ginoo. Bisan asa mo moabot, pangita gid mo simbahan. Amen? Nga magpaduol gid mo sa Ginoo. Tingali mabikil ka ning iglesia, di na kaganahan mo simba din kay maglagot ka magkakita ni pastor. Bahala ka. Balhin, ug asa ka mong balhin. Hangyoon ka nako. Ay yung biyai ang Ginoo. Amen? Bahala pag mubiya ka ning simbahan. Ilang gid biyai ang Ginoo. Tanawa sila. Biya siya sa Dios. Dito siya nagbalay at tubangan sa mga taong dautam. Unsay nahitabo sa yaha? Problema gyud. Nadani siya sa mga dautan nga tao. Gani ang Biblia nag-ingon Ecclesiastes chapter 4 verse 9, two are better than one. Ang duha mas maayo kaysa usa. Sadya naguban pa sila ni Abraham. Tambagan siya ni Abraham. Istoryahan siya ni Abraham. Na yang uyuan mo comfort niya. Sadya ma-discourage siya ang uyuan mo encourage niya karon kay wa naman si Yuyo. Wa pag yung Ginoo. Pahala nung natog wala si Yuyo. Basta kay na ang Ginoo, gibiyaan man pud niya ang Ginoo. Ning balay man siya didto uban sa mga dautan. Muna importante day kay ning dapit nga atong puy-an. Amen? Ang influence sa dapit asa ka ng puyo. Kung ang lugar nga imong gipuy-an dautan, ayaw pagpa-influence sa dautan, dapat ang dautan mo ma-influence nato. Amen? Kaya kung ma-influence ka sa dautan, buti masabot ni separate ka sa Ginoo. Pero kung wa gyud ka mobiya sa Ginoo, ang dautan maoy ma-influence nato. Dili kay kita ang influence sa dautan. Verse 10. 13 verse 10, the Bible says, and Lot lifted up his eyes. Giyahat niya yung mata, pag-ingon ni Abraham, pili, asa man ka ni. Ingon dayon si Lot, beheld all the plain of Jordan. Pag kanindot pugwayan sa karnero. Pag kaplastar ani, patag kayo, na mga suba, makainom akong mga baka. Nindot kay plastaran sa akong mga balay or tulda. That it was well watered everywhere. Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord. Daliman ka na, mura po og garden of Eden. Indot din tayo. Like the land of Egypt as thou comest unto Zoar. So notice, makita nato din beheld all the plains. Nakakita siya, pag kanindot. Plastar gid kayo. Ninduta gid ani nga lugar. Makita nato number 3, least resistance. Lot's route of backsliding, lavish resources, lonesome ride, and karon least resistance. Unsa man ning least resistance? Ako na lang bisayon. Wala na mo badlong. Least resistance. Siya naman lang. Sa dihang napayang uyuan, ginabadlong siya siyang uyuan. Karon kay siya na lang, bisan gani kita, pag di na tabadlongon sa tong ginikanan, uy, okay, let's go na yun, makugibadlong. Least resistance. Behold all the plains, kita siya, uy, pagkanindot. Daghan kay kalingawan, mulakaw og alas 6, mauli og alas 9. Kunya, di badlongon. Least resistance. So, bantay mo mga young people. Mga batanon, kung gabi na, dili na nating lakaw. Diyan na mo sa balay. Tanaw mo kung sa'y trabaho sa balay. Di ka maglaag-laag pa, gabi na. Di na, trabaho sa Kristohanon. Labi nagbabahing buhat ka. Bag gabi na gani, puyo na sa balay. Di lang kay babae, api lalaki. Puyo na sa balay, di ka maglaag-laag pa, kaasa pa ka mo adto dito. Ma, magpalit sa kukuhan, paload sa ko ma. Balik ako dayon. Hapay balik dayon. Tas 10 galing ni ulit. Kanya kung badlongon mo, di mo masuko. Nagkanang pagbadlong sa inyong kayuhan na. Amen? So, ingon ng mga anak, ay sa paguyab-uyab na ka. Sanong ko na,
Nya, di na ba gimutugan? Pero kung mga anak, di gimutugan. Anak na kay crush na. Di yun, manugan. Pero kabalo ko kung naging si crush, hindi siya manugan ba? Yak. Iyo. Laron ba ko ninyo? Hindi mo manugan? Oh. Kining pagbadlong sa inyo maning kayo, ma-realize sa rin ninyo later on. Tingali karon masuko pa mo sa inyong mama, masuko mo sa inyong papa. Pero timanin ninyo, gibadlong mo para sa inyong kayuhan. Hindi mo dapat masuko. Kaya ang inyong ginikanan, they cared enough nga mo badlong ninyo. Tanawa sila, wala na nagbadlong niya, least resistance. Tuwa na siya nagbalay, atubangan sa Sodom. Wala na nagbadlong, ganahan kasi ito kay lots of fun. Na disco, na sabong. Tuwa tanan dito sa Sodom. Na sabong ito, na disco ito, na swerte ito, patad la. Wa nagyod sa gibadlong Abraham kay layo naman si Abraham. Least resistance. Sugal nito, 24 hours. Bisyo nito, way limit, droga. Mura kag na maligya dito, kwan. Asin, may kag-asin no? Shabu. Mura kag maligya asin. Way problema, way mo badlong. Tara ang gobyerno na to. Panahon ni Duterte, tago ang mga drug lord, gipangdakop, puno ang prisuhan. Tanawa karon. Least resistance sa drugs. Tawang droga, balik na pong kidnapping, balik na pong mga bata, pangkwaon, ikargag van. Panahon ni Duterte, di ba, nawala na? Kaya naay gobyerno, nagabadlong. Ang mga mayong tao, lipay kay ta, kay gibadlong ta, mga drug addict, ipangdakop. Pero karon kay least resistance naman, kaya nga atong presidente, basig apil po siguro ni drugs, di, gipasagdan ang droga. Tanawa karon. Balik na pong mga karnap, kidnap, nyanap, pula na siya tulog. Wala nilabot. Mabantay kita ba sa least resistance na? Pero kung badlongon, tadi ta masoko. Amen? Para manin sa atong kayuhan. Tanawa si Lot. Ipasagda naman siya, di? Padunggi siya sa pagka-backslide. So, least resistance. So, ikaw pat. Verse number, di ba saan ito basang verse 10? Beheld all the plain of Jordan that is well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord. Pwede yung nindota. Murag tanaman sa Ginoo, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Verse 12, Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities. Tuan, nagpasyudad. Si Lot, cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. Well watered, as the garden of the Lord. Cities of the plain. Nindot kayang gipili ba? Daghag tubig. Unya, unsa pa gyud? As the garden of the Lord. Susama sa tanaman sa Ginoo. Cities of the plain pa gyud. Syudad nga patag kayo. May gyud nga pagkapili. Kabalo mo sa ni? Ikaw pat, lastful reasoning. Unsa nang lastful reasoning? Pagpangibog nga rason. Diri ko kay daghagwapa diri. Kani kay gwapo kayo, taas kay ilong, sino kay kutis. Kabalo mo sana lastful reasoning. Mao ni ang ruta nga giagian ni Lot. Well watered as the garden of the Lord, cities of the plain, lastful reasoning. Kristohanon, dapat kung mohimo tag desisyon, pray first before you decide. Amen? Di kay mo decide ko kani gyud akong pilion no kay nindot kay ni gwapo kayo. Unya taas kay ilong, sinaw kay kutis, pero ang kinaya pertinggas pa nga. Kutis sa sinaw, ilong taas kayo, pero ang batasan, astilan, di ma-drawing. Grabe kamaot.
Ayaw gid mo ng lastful reasoning. Imong rason nga base ra sa pangibog ba? Bantay gyud kana. Lastful reasoning. Dini ko mo simbaw kay gwapo kay ilang pastor pangag. Lastful reasoning ba? Ano nga magbantay ta? Amen? Gusto nun? Ngayang people, ngita ra ba mo gwapo? Ngita ra ba mo gwapa? Kaya numdum ko sa young people, gipangutana? Nangutana ang pastor. Kung mamana ka, unsa imong piliyon? Maot nga gwapo kinaya? O gwapo nga maot og kinaya? Ingon dayon ang young people nga, ay pastor, kanag yung gwapo, balag maot ang kinaya. Ingon din pastor, unsa? Kanang gwapo pastor ba nga maot og kinaya? Unsa may rason nimo? Sa ingon ani pastor. Kanang gwapo nga maot og kinaya, walihan nag isa gatos kawali pastor ang kinaya mausab na. Pero ang dagway pastor bisan pag 200 kawali, di na gid na mausab. Uy nakapuntos pod. Bisan 200 daw kawali, di na gid mausab ang naong. Pero ang kinaya mausab ba? Hindi po di ang rason. No? Pero Kristohanon, lastful reasoning ra na. Pagpangibog nga rason. Ayaw, di ta nang pagpangibog nga rason. Ila-ilaha bi ana kung nagplano na kag minyo. Ila-ilaha bi ana kanay mo minyoan di na kaliwat og wakwak. Di na kaliwat og mamarang. Ibasig. Kani kay gwapo kay ugoy, gwapo kay wa kakabalo nga wakwak man kaliwat. Dili wakwak pero ang kinaiya ba wakwak. Mao na nga lastful reasoning. Di ta maghimo og desisyon nga base sa pangibog. Amen? Dapat kung mo decide ka, ipaagi na sa pagampo. Kahit kung sakyanan, ala, iampo sa daan. Amen? Di ka kita, dinduta kay nga sakyanan, o, kanisa kong silingan, paingon ani, kita kong paliton. Ay, lastful reasoning ra na. Siguro ha nga, kung mapahit kang sakyanan ka na magamit sa imong gamitan, kahit kung sakyanan kay para magamit na mo sa simbahan. Amen? Kahit kung sakyanan, di ka ng pang job forms ba? Pogi points. Ay, lastful reasoning. So, mo ni ang ruta nga giagian ni lahat ha? Lavish resources, lonesome ride, least resistance, lastful reasoning, o katapusan, verse 13. Ay, salamat. Suot na daan yung sapatos, kimaman ko. Verse number 13, the Bible says, Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain. Ay, 12 man na ni. And pitched his tent towards Sodom. Verse 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Dautan, mga makasasala at ubangan sa Diyos. Subra yun. Subra ka dautan? Subra ka makasasala. Dinhi makita na to, loose restrictions. Ano saan ang loose restrictions? Ano saan ang loose? Sabi saya, luag. Ano saan ang restriction? Luag nga sa? Luag nga pagpatuman. Restriction ba? Ipatuman niyo mong balaw. Ngayon ko nga, walay mo sulod rin nga magchinilas ha? Niya na nagchinilas. Niya ako lang ipasulod. Luag ra. So dapat akong ipatuman, i-enforce na ko. Walay mo sulod nga magchinilas. Katong chinilas, gawas mo be? O, ingon ana. Dinhi kang lat, loose restriction. Luag kaayo ang pagpatuman sa balaod sa Ginoo ba? Ang limitation of use, ang restraint, luag ra kaayo. Wa niya gisunod. Ang gitudlo ni Abraham kaniya, kabalo mo si Abraham, verse 14, and the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art northward and southward and eastward and westward. Kabalo ba mo unsay giihimo din ni Abraham? Sa verse number 18, then Abram, si Lot, pagpili niya, himo din sa balay, tukod din sa tulda. Tanawa unsay gi tukod ni Abram, sa diyang nakaabot siya siyang napili nga salin ni Lot. Si Lot may una ni pili, iha salin.
Pag adto niya sa dapit nga salin, then Abraham removed his tent. Gibalhin na niya ang balay. And came and dwelt in the plain of Mamre, which is before Hebron. Unsa yung gibuhat dito sa Mamre before Hebron? And built there an altar unto the Lord. Amen? Pagbalhin niya siyang balay. Wa pagani niya gitukod ang iyang balay. Nagtukod siya og una. Unsa man? Altar sa Ginoo. Wa pa siya nagtukod og balay. Giuna niya ang dapit nga diin siya makasimba sa Dios. Amen? Kabalo mo sa ning altar sa Old Testament? Dapit nga diin siya maghalad sa Ginoo. Diin siya magampo sa Ginoo. Diin siya musimba sa Dios. Wa pa siya nagtukod og balay, gibutang na niya, asaga ko makasimba no kung nana ko'y balay dire. Amen? Pero kita, unahon nagtukod og balay. Pag nanay balay, layo, malay simbahan niya. Di na mo simba, layo kay simbahan. Pero si Abraham, kabalo ka, giuna niya dan asa kadapit ang simbahan. Amen? Uy, doon ng simbahan, pwede na ako magbalay dire kay doon ng simbahan. Loose restriction. Men of Sodom were wicked. Kabalo ng kudya, dan? Nadautan, mga sige lang, balay lang ko dire. Ayaw gid nagluagi. Inyong mga anak, ayaw gid luagi. Gidi kanan, hello, amen? Kabalo na ka nga sayop ang gihimo sa mga anak. Ayaw gid nagluagi. Kamo mga anak, ang naghimo sayop. Ay mo kasuko kung hugot inyong mama, istrikto inyong papa. Kay insakto na ilang gibuhat. Para na sa inyong kayuhan. Sahay, musukol tag ginikanan. Musukol og lulo. Musukol og lula, angkol. Mama, musukol. Sa papa, musukol. Istrikto kay si papa. Kano sa pa mo istriktuhan? Kanang mabulos na mo? Kano sa pa mo istriktuhan mga young people nga lalaki? Kanang makapabulos na mo? Karon, istriktuhan mo karon. Kadili gusto ang ginikanan nga maguba inyong kinabuhi. Asara ng uyab-uyab ug mahuman mong eskwela. Ala, pagminyo mo. Mga Kristohanon, close restrictions. Kita ginikanan, ayaw luwagin na inyong anak. Di pwede nga itong luwagan. Birahon na sa yawa. Dadun na sa kalibutan. Matingala na lang ka. Tapos, Jis, mga nasa man akong anak. Hugkan yun na to. Amen? Ato ganing luwagan, halipay yung kay nyawa. Higtan din na sa yawa yung liog. Birahon din na sa yawa. Dali, kuyog ta, doon ang diskuan. Sunod mo din na siya. Una nga, obligasyon na to ginikanan, bantayan na to atong mga anak. Amen? Di kayo musugot lang ta, ha? Sagdira to nga, dito to matulog sa igsoon. Ayaw mo salig sa inyong igsoon. Ngayon nyo lang isalig inyong anak. Kumahay mo, ipauli, igid na. Amen? Daghan na kanya hitabuon na karon na daot kay salig lagi ginikanan. Salig na lagay. Suon naman to na ako iyang itulugan. Ayaw yun. Ay, best friend man to na ako. Ayaw yun. Yung isalig inyong anak sa bang tao. Dili pwede ang loose restrictions. Padung yun na sa pagkabugnaw. Padung yun na sa backsliding. Birahon yun na sa yawa. Mga Kristohanon, follow God and follow His leading. Aron dili ta padulong sa pagkabugnaw. Di ta padulong sa backslide. Basa sa pulong sa Ginoo, ampo, choose to follow godly men. Amen? Sunda tong tao nga Dios nun. Ayaw pagsunod ang taong sa bungiro. Ayaw pagsunod ang tao, tambagan ka sa imong best friend. Ingnon din ka sa imong amiga nga, ano, magkanaguyab-uyab, ako gani. Pulo na kay kabok kong uyab. Asumbaga gali na. Ayaw mong sunod ng tambag nga, wapay nakakiss ni mo. Nang samantaong ka, 16 na ka, wapay nakakiss ni mo. Ayaw gin mong paminaw na, kayawa na. Ngayong people, choose to follow godly men. Ginikanan, guyura inyong anak sa simbahan. Kung mahimo, nga higtan ninyo, kung mahimo, gapuso ninyo para mauban sa simbahan. Ala, gapusa para mauban sa simbahan. Inyo nang ibilin sa inyong balay, ay, ako kay panahon ang yawa dito.
Mga Kristiyano, dili pwede ang loose restrictions. Hugtan na to ni. Amen? Pagpangalagad na to sa Ginoo, di pwede luagan. Hugton na to itong pagkalagad sa Dios. Mismo si Paul nag-ingon, 1 Corinthians 11:1, Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Sunod mo sa ako, ingon man nga ako usab. Nagsunod kang Kristo. Follow godly men. Amen? Ngayon people, sunod mo sa inyong ginikanan, kumantog simbahan, sunod mo. Ayong pagbuhat-buhat ng inyong schedule. Malipay yun ang yawa. Magpabadlong mo sa inyong ginikanan. Sundo nato ang kabubuton sa Dios. Unsay kabubuton sa Dios? Kadomingo, muadto kag simbahan. Kana kabubuton yun na sa Dios. Pero ini kadomingo na kay pite, kana kabubuton na sa yawa. Why problema ng piti? Kumana sa unahan sang Ginoo. Amen? Kung mga anak ato nagpiti madomingo. Kung magsimba na anak, yan ako magsimba. Simba sa daan. Dili pwede nga luagan nato sila. Kaya birahon yun na sila sa yawa. I hope nanini nga mensahe sa ruta nga giagian ni Lot natay pagtununan. Amen? Dikit kita sa Ginoo permente. Bahala magkinaunsa. Bahala kung anay tao mo uban nimo. Ang importante nga, dili gyud ka mobiya sa Dios. Kaya gyud biya sa Dios. Unong gyud ta. Kaya sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Let's all stand, tindog tatanan. Awit ta one song as we close. Atong awiton. Number 1, ready now, sing! Ang Diyos salamatan ko tungod sa manunubos ug sa iyang panalangin nagapasalamat ko. Salamat alang sa ulan ug sa pag-init usab. Salamat sa kagulanan nga kalinaw na karon. Salamat sa pagtubag mo sa mga pag-ampo ko. Salamat sa imong hatag ug sa imong gikuha. Salamat sa kasakitan nga mga kalipay. Salamat sa imong grasya ug sa gugmang way sukod. Last verse. Salamat sa kabulakan bisan tuno kong uban. Salamat sa Pinoy-anan nga kanako gihatag. Salamat kang Hesus Kristo nga maoy paglaom ko. Salamat sa imong mahangtod sa kahangturan. Let's pray, Lord. Salamat sa imong gugma, sa gugma nga way sukod. Taliwala sa among kapakyasan, sa among kasalanan, nagpabilin ikaw, Ginoo, nga matinumanon sa among kinabuhi. O Dios, nagaampo o nagahangyo sa imong katubangan. Labi na sa mga pulo nga among nadunggan. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi ni Abraham, sa kinabuhi ni Lot. Nahimo silang ehemplo. Si Abraham nga angay sundon o si Lot nga dili angay nga sundon. Lord, nabugnaw, nabackslide yun si Lot, Ginoo. Tungod kay gipili niya nga magpuyo uban sa mga dautan. Amahan, nini nga kalibutan sa dapit nga mong gipuy-an, tabangi Lord, nga di kami masasama kalat nga na-influence sa dautan. Tabangi, Ginoo, nga kami nga matarong may maka-influence sa mga dautan. Ang imong pulong nga nagagiya ka namo. Akong ginampo, amahan,
Panalangini ang mga Kristohanon, ang imong mga kanakan. Sa adunay mga problema, tabangin sila Lord sa pagsulbad sa problema. Adunay mga balatian, ayuha Lord sa ilang mga balatian. Ang mga naluya, hatagi sila Ginoo kadasig. Sa among mga kanakan Ginoo, kami mga ginikanan, adunay mga anak, tabangin kami Lord, hatagi mi kaalam, pag matuto sa mga kanakan, nga mapadako na mo sila Ginoo, nga mahinadlokon nga kanimo. Dios, ang tanan nga pagpasalamat, amo kining gibalik diha kanimo. Pinaagi kang Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Maayong udto sa tanan.